Mariing itinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano na diversionary tactic lamang ang putukan sa loob ng Senado nitong Miyerkules ng gabi. Sinagot din ito kung nasaan na nga ba si Senador Bato de la Rosa. Si Sheena Torno sa buong detalye ng balita live. Sheena, magandang gabi sa iyo. Aaron, magandang gabi no. Hindi drama o planado yung shooting incident dito sa loob ng Senado. Yan ang iginiit ni Senate President Cayetano. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. Hindi napigilan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang emosyon habang sinasagot ang mga tanong mula sa media. Partikular ng alegasyon na may diversionary tactic o drama lamang ang palitan ng putok ng baril sa loob ng Senado nitong Miyerkules ng gabi. Hindi under attack yun. Nung nagko-focus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment. Nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. Paliwanag pa ni Cayetano na pag-alaman ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA na may mga armadong lalaki umanong nakapasok sa loob ng Senado. Nag-ugat ito matapos tanungin ni OSAA OIC Mau Aplasca mga lalaki kung sino ang mga ito, pero isa umano sa kanila ang sumigaw ng NBI. Pinababa umano ni Aplasca ang kanilang mahawak na baril pero hindi ito sinunod. Dahil dito nagpaputok umano ng 27 warning shots ang kampo ng Senado habang 5 putok naman ang nagmula umano sa kabilang grupo. Inaalam na rin ng Senado kung ano ang motibo ng mga lalaki at kung paano sila nakapasok sa ikalawang palapag, kung saan matatagpuan ang session hall, mga kwarto ng committee hearing, media office at maging ang opisina ni Cayetano. Ang sabi sa akin ni Sec. John Vic, binabacktrace nila. They got a lot of IDs. Sa the guy na bumalik, pinabalik daw siya para kunin yung bag. Puno ng maraming IDs sa bag. So they got his fingerprints. They were bringing him to Pasay for inquest. Samantala, kinumpirma naman ni SP Cayetano na tuluyan ng umalis sa Senate building si Senator Bato de la Rosa. Ito'y kahit nasa ilalim siya ng Senate Protective Custody. Paliwanag ni Cayetano, nakatanggap siya ng text message mula sa asawa ni Senator Bato. And good PM, sir. In behalf of my family, we would like to thank you and all the other senators for all the support you have done for my husband. At the same time, I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason, I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Alam naming hindi lulusubin ng NBI at CIDG and police o sino pang mga militar ang Senate kung wala siya sa loob. Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat. Nung umalis ako ng Senate 9 p.m. para umuwi kami sa bahay, last namin na pag-usapan, dyan muna siya mag-stay put. Dyan, yung stay put lang raw siya dyan sa loob kasi safer for him. Total may 72 hours TRO. Nagulat at natakot na lang kami for his safety nung narinig namin na sa labas na siya. Wala sa plano but knowing him, I am sure he took the opportunity nung nagkaguluhan at nagkaputukan na. Wala namang nagawa si Cayetano dahil voluntaryo umanong umalis sa Senado si Senator Bato. Dahil dyan, wala na sa protective custody ng Senado si Senator Bato. Sa spot report naman ng OSAA kasama umalis si Senator Bato, si Senator Robin Padilla bandang 2:30 a.m. araw nitong Huwebes. Troy, bigyang linaw lang din natin dahil doon nga sa text message ng asawa ni Senator Bato, sinasabi niya na umalis itong si Senator Bato sa kasagsagan ng putukan dahil sa spot report ng OSAA 2:30 a.m. which is after the shooting incident ay umalis na itong si Senator Bato kasama nga si Senator Robin Padilla. At nilinaw din ni Senator Cayetano na hindi illegal yung pag-alis ni Senator Bato dito sa loob ng Senado dahil wala namang isinilbi at wala namang inendorso na warrant of arrest mula sa International Criminal Court
laban sa senador. So ibig sabihin, malaya si Senator Bato na umalis at malaya rin siyang pumunta kung saan mang lugar dito sa Pilipinas. Aaron. Maraming salamat, Sheena Torno, para sa iyong balita. Sino nga ba ang nasa likod ng Senate siege? Gate ng dating opisyal ng gobyerno, tila wala nang kinikilalang batas ang mga nasa likod ng pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Ang detalye sa report ni Erica Rio. Parang ang umuulit yung KOJC sa ating lahat, 'di ba? Alam natin yung pakiramdam na 'yan, no? Talagang walang paalam with impunity, no? Walang batas-batas. The patterns are there, no? Itong si Matibag, Nicolas Torre 2.0, 'di ba? Parehong-pareho lahat. At saka Senate Siege 2.0. Ito ang mariing pahayag ni former Undersecretary Presidential Communications Operations Office, Dr. Lorraine Badoy, matapos ang nangyaring tensyon sa Senado nitong Miyerkules. Ayon kay Badoy, hindi maikakaila ang pagkakapareho ng operasyon sa Senado sa naging paglusob noon sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC na anyay isinagawa ng tila walang sinusunod na batas. Matatanda ang naging tensyonado ang sitwasyon sa Senado na nasaksihan mismo ng mga miyembro ng media at publiko. Kabilang sa mga pangyayari ang putukad, lockdown at ang pagtangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa, kaugnay ng warrant of arrest na inisyo ng International Criminal Court. Tila hindi naman nagtutugma ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi umano gobyerno ang gumawa ng kaguluhan sa nangyaring siege sa Senado. Dagdag pa nito, walang militar at NBI ang pumasok sa loob ng Senado at nananawagan na manatiling kalmado habang iniimbestigahan ang nangyaring insidente. Hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yon na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin at kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Ngunit giit ni Badoy, takot ang gustong itanim sa taong bayan sa nasabing insidente. ang nilalagay talaga sa puso natin lahat takot. Pero ano ba natutunan natin kay Pastor, kay PRRD, wag tayong matatakot kasi talagang yan ang gusto nila na pang baston nila, 'di ba? Either susuhulan kayo ng pera or tatakutin kayo. No, but again, like Matibag, no, his character like Torre, wala ngang power ito wala nga siyang official power, abusado, 'di ba? So what more pag binigyan mo? But the Marcos record is he gives power to people who can really hurt the Filipino people and really destroy our country and our institutions. Samantala, agad hiniling ni Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na si Pangulong Marcos Jr. na pansamantalang si Bakin sa pwesto si NBI Director Melvin Matibag at dalawa nitong opisyal habang iniimbestigahan ang paglusob sa Senado. Ayon sa senadora, kung walang itinatago ang mga opisyal, bakit kailangan pang lusubin umano ang Senado? Anya, dapat matukoy kung sino ang nag-utos at sino ang nakinabang kaugnay ng naganap na Senate siege. Ginawa nila sa senador, nasa loob ng Senado, kayang-kaya nilang gawin kahit kanino. No? Kayang-kaya nilang gawin sa Pilipino yan. Tinalo nila, senador, di ba? Naaarestohin nila, may barilan pa sa loob ng Senado. Grabing kababuyan talaga ang ginagawa ni Bongbong Marcos sa Pilipinas, no? Ito si Erica Rio, ang inyong citizen correspondent nag-uulat na Seminary News.